Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa kaganapang nangyari sa Title Tuesday Online Blitz Tournament na ginagawa sa chess.com. Katatapos lang po kahapon sa early edition, naglaro si Super Grandmaster Wesley So at ito ang napili kong matindihang naging laro niya against Super Grandmaster V. Pranav ng India. Talagang ang mga Indians ngayon, mapa face-to-face, mapa online, napakarami nila mga kamatsas. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang standing. Ang ginawa ni Pranav, nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez, ginamit ang kanyang matinding weapon, Berlin variation, pero nag-anti-Berlin dito si Pranav. Bakit anti-Berlin? Kasi po ito ang main line. 'Di ba? Yung lagi nating nakikita na ganyan. Yan ang pinakagustong-gusto ni Wesley dito, yung maagang queen to queen na ganyan. Maraming tabla ito pero may posibilidad manalo ang black kasi maagang nakaka-equalize. Pero nag D3 si Pranav, ayaw niya ng queen to queen kagad. Knight E7 at yan naman ang in-apply na blitz variation dito ni Wesley. Dito kasi ang palagian, D6, Bishop C5, yan ang palagian nating nakikita. Pero dito, Knight E7, kumarga ng trap, libre ang pawn sa E5, pero hindi pinansin, kinaslingan lang. Bakit ba? Ano ba mangyayari kung capturein ang pawn sa E5? May C6. Threat ang bishop. Disaster kagad to. Bakit? Pag umalis ang bishop, Bishop C4, may Queen A5 check, tangay ang knight. Lalabas ang kapalit na trap na pawn ay isang pyesa. Isang buong yokabab. Kaya, hindi pwedeng capturing yan. Nag-castling lang at nag-C6, Bishop A4, Knight G6, time na para depensahan at para makawala na ang Bishop. Nag-Rook E1, Bishop B4, aba, matindi rin talaga oh. C3, pinatempo puti no. Bishop A5, para makaikot, mailagay ang Bishop sa B6, maaring ganon. D4, D6, at nag-Knight with D2. O dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa E5? Magku-queen to queen yan ah. Yan talaga ang gusto ni Wesley dyan. Ang queen to queen variation. Yan talaga Berlin eh. Nasa mundo ng Berlin, ang tanggalin kagad ng maaga ang queen. Pero, nag-knight B2, castling, H3, protection sa G4 square, at nag-rook E8. Yan ang pagkawala sa bookline dahil sa nakaraang laban, may nag-try ng Bishop C7. Okay, pero Rook E8, Bishop C2, H6, protection din naman sa G5, A3, yan, nagpapakiramdaman, Bishop C7, Knight F1, yan talaga yan, iikot yan sa G3 para mapakawalan din ng Bishop, nag-D5, sabayan na sa sentro. Yan ang mga binibiling tira dito. Ano ang uunahing capturing dyan? Knight takes E5 ang ginawa. Knight takes, D takes, Knight takes E4. F3, paalis muna sa Knight. Nag-Knight C5, F4. Ayun, dinipensahan. Pinagtibay ang E5 pawn. Bishop B6, nako, susundot. Bishop E3, sinangga. At nag-F6 para medyo mapunit ang very solid center pawn. Queen H5. Ayan, dito naman na sulyapan ni Pranav na medyo bumuka ang light squares dyan, mahina, kaya nilagay ang queen dyan. May posibilidad na mag-queen G6, mga kalikalikot na ganon. F takes E5, F takes E5, at nag-knight E4. Ayan, para mabarhan ang very strong diagonal dyan. Kinapture na ni Pranav, takes, at nag-rook AD1, queen E7, bishop takes, A takes, at nag-rook takes E4. Ayan, sa evaluation bar, sinasabing lamang ang puti. Bilangan tayo ng pawns, 6 sa 5. Lugi pa si Wesley, may double pawn pa. Lumalabas in effect. 2 pawns up ang effect nito. Bishop E6, Knight E3, Rook AD8, exchange, at nag-Rook D4. Dinadaan na sa yaman. Ika nga mga kamatsas dahil lamang na sa palitan ng pyesa eh. Rook E8, iwas, Rook E4. Grabe itong Rook E4 na to. Maagang pagdepensa sa E5 para hindi bumagsak. Rook D8, inagaw uli ang D-file ng King H2, Rook D2. Ayan, para makapangapangalikot dyan, makagulo-gulo.
Queen G6. Pinatagpas ang pawn sa B2 pero ano kapalit? Ayun, para may mga gulo-gulo doon sa ilalim. Bishop C8, binarhan ni Wesley pero kitang-kita sa evaluation barang pag-angat. Ibig sabihin, blunder ratios ang Bishop C8 na yan mga kamatyas. Dapat daw ang tira ay Rook F2. Yan ang accurate. Para kung chumekman ay sasalubungin lang ng tore may pangharang. Equal. Okay? Time check tayo. 35 seconds kay Pranav, 47 seconds kay Wesley. Dito po sa kanilang pinaglalabanang 3 minutes plus 1 second increment. Time control. Nag-Bishop C8. Ayan. Nag-Knight G4. Threatening Knight takes H6. Queen E6. Kinargahan ni Pranav eh. Kasi dito mga kamatyas, ang sarap capturing yung Knight na yan para ma-eliminate. Pero hindi pwede. Bubuka ilalim. Bagsak ang back rank ni Wesley. Fatal yan. Okay? Kaya nag-Queen E6 na lang. Naku, nagkasunod-sunod. Knight F6 check. Mali pa pinili. Dito raw ang tiro. Mas mainam, Knight takes. Na kapag nag-King F8, may Rook F4 check. Oo nga. Mas mainam yan. Magkakasunod-sunod ang atake dyan. King E7, may Queen takes G7. At kung mag-King H8 naman, may Knight F7. King G8, takes. Ay, oo, may Knight G5. Threatening the bishop. Tapos mayroon pang Rook A8 paparating na matchas. Tapos ang laban. Yan pala yung simple, no? Pero nag-Knight F6 check si Pranav. King F8 takbo. Knight H7 check. King G8 ulit. Bumalik ang Knight. King F8 draw. Ano, pabalik-balik na eh. Pero iniba dito ni Pranav. Nag-Rook F4 dito. Tinapatan ang King. Malakas din ang dating niyan. Hindi biro yan sa human nerve. Tapos sa ganitong ilang segundo na lang, dying second sa blitz, ay mabigat ito. Pero blunder ratios ang Rook F4 na yan mga kamatyas. Ang tamang tira kasi pabalik-balikin na daw yung Knight doon. Tabla. Pero syempre, sa blitz instinct di ba? Mukhang paatake talaga yung puti na nakakatakot na yung itsura ng Black King. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-Rook E2. Counter blunder ratios pero mas malala tong blunder ratios na to. Kasi sagad-sagad. Walang ka-ispa-espasyo ang itim na sa evaluation bar. Todo talaga. Kung nakita ni Wesley, ano kaya yung magandang tira dito na counterplay mga kamatyas? Pakiguess nyo po, ang ganda ng tira ng black dito na miss ni Wesley. Sayang eh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Thank you sa mga nag-effort. Queen takes H3 ang na-miss ni Wesley. Hindi nga pala pwedeng capturing yan kasi nga ang tore nandyan. Bababa lang yan. King G1. Tapos, syempre, itong G2 protected ng queen eh. Magku-queen E3 check. Palili pa rin ng tore. O ngayon, ang gagawin niyan, King H1 muna. Yan. Pag kinapture ng diretso, hindi pwede. May matchas doon sa E8. Ang gagawin, may Queen C1. Tempo muna. Check muna. Para pag umangat, saka kakapture ng tore sakto na with check. Yan. May mga times na ganun mga kamatyas. No? Kailangan mo munang timingan. Tempohan mo muna. Yung sasakto talaga with check. Nasa kamay mo pa rin yung pagkakataon. 'Di ba? Yan ang mga tempo technique. O di talo kagad ang puti dyan. Sabay sisimplihan na lang ng capture yung E5 para walang... Ay hindi, mamatyasin pa nga to eh. Pagbaba ng king. May matchas ba? May queen pala, no? Oh. Pero ako, kung blitz lang, sisimplihan ko na lang ng capture yan para wala lang queen E8 check. O pag chumek naman doon, king G8 lang eh. After na magmubang king, no? Mga ganon. So, balik tayo. Sayang, nag-Rook E2 eh. O pag Rook E2, ayun na, lumabas na dito ang pagkasunod-sunod ng napakagandang tira ng puti. Knight H7, double check. King E7, capture. King D8, Rook F8 check. Patal. Kinapture na lang at nag-Queen F8 check. Dito po ay nag-resign si Wesley. Okay, ito po ang standing. Nako, nadali si Wesley. Standing nila, sino ba nag-champion? Champion ng ating kapitbahay na taga-Vietnam, Lek Wang Liem. At pumapangalawa si Hikaru Nakamuring. Habang busy pa, pahinga sila sa ano ngayon Grand Swiss.
habang nagpapahinga sa hotel, siguro, tinirada pa rin niya itong Title Tuesday. Let One Min na taga-Vietnam din. Ba, malakas ang mga taga-Vietnam ngayon ah. Si Wesley Pang 8. Oh, not bad. At least, ano siya, top 10, di ba? Last round niya tong Rudik Makaria na IM. Talo rin siya. Ang tumalo sa kanya ay dalawa, last 2 rounds. Kung ano pa yung crucial last rounds, yung pa yung tumalo sa kanya. Sayang, ano? Okay, si Lek Wang Liem ang tumanggap ng $1,000. Yan po ang nakukuhang premyo pag nag-champion dito sa ganitong online blitz tournament. Weekly ito na Title Tuesday. Okay, maraming salamat sa inyong matyagang panonood. Sana po na-update kayo, na-inform at natuto. At abang tayo sa magiging round number 7 results ng FIDE Grand Swiss. Yan po ang ating aantabayanan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.